I was wondering, anong naging ending nun, Attorney Melvin? Natuloy ba pagkuha ng affidavit? Nagulat po ba kayo, Alvin, na nag-iingay sila o kayo naman na maingay sila? Ikaw naman, oo. Hindi, seryoso. Anong naging ending mo? Natuloy ba o hindi natuloy? Well, kung pansinin niyo po yung statement nilang dalawa after nung patawag namin sila, magkaiba eh. Yung isa po sinasabi, o pumayag kami na isa-isa silang imbestigahan kahit na hindi dapat. Yung isa naman na suspicious yung pag-isa-isa mo silang inimbita. Eh, doon pa lang po may inconsistencies na. Pero sa totoo ba, nangyari kahapon, yung pong kay Mike Defensor, tsaka doon sa asawa niya, nag-invoke sila ng right to silence. Ha? Bakit sila nag-invoke ng right to remain silent? Eh, ang ingay-ingay nila sa media. Nagpa-interview siya. Nagpa-interview abogado niya. Lahat ng kwento, binanggit. Sinabi niya, mali-malita. May korupsyon, dapat imbestigahan. Pero pagdating sa NBI, di ko mambibig. Why? Ha? Ano yung mga clear? Kung tama naman ang kinukwento ninyo, tanong na naman, kailan ka ba nag-start maging involved dyan? Eh, sasakyan ng asawa mo, yung nandoon nakapark para sumundo sa 18 na ito. Na hindi mo malang binanggit even before, until, mga clear, inamin. At the time na nagsita ako sa briefing eh, dapat malaman nyo kung kanino sasakyan yung nag-fetch sa kanila. Wala pa nga siyang binanggit, right? Hindi pa siya nagsalita doon until nadignan natin din si Senator Trillanes, binulgar na pag-aari ng asawa ni Mike Defensor, yung sasakyan na naghihintay doon para sunduin sila. Kung wala bang nag-booking, paano siya magsasalita? Pero now, diba? Wala ka naman alam. Sabi mo, hindi naman ako kasama dyan, nagsundo lang ako, hiniram lang yung sasakyan. Ano dapat katakutan? Diba? Bakit kailangan kang tumahimik? Kung lahat ng pa-interview sa'yo, ginagrab mo. Diba? Eh, yun naman ang gusto nyo, imbestigahan itong issue na to. So, edi mag-start sa inyo. Bakit? Kailangan yung patunayan na totoo yung kwento nyo eh. Diba? Kasi kung hindi sila sa labat, walang inconsistencies, madali. Diba? Kasi gusto nyo mangyari, ito nakikita ko mga kaklira. Ang gusto nila mangyari, mag-ingay. Mag-ingay sa media. Tapos, yung mga followers nila, diba? Lahat ang sabihin nila, sa troll, babaksak yung kwento. Itong mga troll na to, mambibiktima ng mga inosenteng Pilipino na maniniwala sa kwento nila. Sirain ng gobyerno. Yun lang yun. Pero kapag ka seryosohan na imbestigahan, tumatahimik, napuputol ang dila. Or umuurong. Ay, hindi na pala putol. Pagputol, di ka na makasalita. Umuurong ang dila. Tapos, invoking na the right to remain silent. Bakit? Di ba? Hindi ka naman akusado. Oh, Attorney Claire, pwede ba mag-invoke to remain silent ang nag-aakusa gaya ng sinungaling na Mike? Kaya nga. So ironic. Diba? Bakit ikaw ang tatahimik kung ikayo ang nag-aakusa? Sa iyo dapat manggaling ang kwento, pero kasi ang gusto nila mangyari, sila tahimik, tapos ang gusto nila mangyari, dapat ang Ombudsman, NBI, ang Senado, imbestigahan agad yung tinuturo nila. Paano naman mag-iimbestiga yung tinuturo nila, mga kakya? Kung yung kwento nila, nagsasalabat. Ano nga sabi nga ni Ombudsman? Balagbag. Diba? Eh, ito. Binanggit ko na sa inyo ito kagabi. Pag ikaw pumunta sa pulis, ha? Pag ikaw pumunta sa pulis, di ba magkukwento ka? Ikaw yung complainant eh. Sir, ba't nandito ka? I-dramatize natin. Sir, Mia. Sir, bakit, iha? Kaya ako yun. Magandang iha. Magandang iha. Ba't ka umiiyak? Siyempre. Sir, kasi yung mama doon eh, hinold up ako eh. Ako ka statement. Saan, iha? Natatandaan mo ba ang itsura niya? Sir, anong oras? Sino nireklamo mo? Kilala mo ba? Ayan. Diba, iniimbestigahan yung complainant. Isa-isa. Diba? Saan naganap? Anong oras? Anong lugar? Paano nangyari? Kanino yung wallet? Magkano naman ang wallet? Paano ka nadukutan? I-demonstrate mo. Alam mo kung saan mismo? Punta natin. Yun. Diba? Di ba ganito? Mga lahat ng pag-iimbestiga, ang unahin muna, yung complainant, anong kwento mo? Tapos yan, nagre-reklamo ka, biglang, sir, sige, ano po ang reklamo nyo?
I have the right to remain silent. Ha? Ha? I have the right to remain silent. Okay, sige sir. Paglabas ngayon, may media, doon nagkakalat ng kwento. Kasi ito si ganyan eh, ito si ganyan eh, ito si ganyan. Tama ba? Tama ba na ang ingay-ingay mo sa kalye? Tapos yung sa mag-iimbestiga, ayaw mo magsalita. Diba? Pero panay ang dakdak sa media. Bilyonaryo channel, doon sa NBI, nagpagpaliwa. Kaya doon sa NBI magpaliwanag, yun na nga eh. Diba? How ironic talaga mga kaibigan. Ang gusto niya mangyari is, gamitin ang platform nito para mag-viral yung kwento nila. Na kwentong hindi nagtutugma-tugma. Kwentong parang walang pinanggalingan kundi gawa-gawang kwento. Tapos ang gusto nila mangyari, imbestigahan yung tinuro namin. Hindi kami dito ang akusado. Yung tinuro nila. Paano agad magiging akusado yun o dapat imbestigahan kung yung kwento nyo hindi nagtutugma-tugma? Kaya di ba, pag pupunta ka sa police, mga kahit nga pupunta ka sa abogado, kahit nasabihin mo ng sarili mo ng abogado, di ba, ikaw muna ang tatanungin ng abogado mo, anong nangyari? Right? O sige, anong kaso pwede natin sampalito? Anong ginawa sa'yo? Paano ginawa? Di ba, ang uunahin muna yung nagpa-file ng complaint. Aalamin yung kwento mo. Tapos ngayon, sasabihin mo sa abogadong hinayar mo, Sir, attorney, I want to file a case. Yes, sir. Okay, Mr. Defensor. What are the facts of your case? How did it happen? Tell me. Bigla sabihin ni Mike Defensor, Attorney, I want you to investigate these people, but do not ask anything from me. I have the right to remain silent. Tama ba yun? Diba? Silent witness? Diba? Diyan? Sige, tuloy tayo. Ng utak, nakakatuyo. Hindi sila yung sa constitutional right po ba na sinasabi sa bill of rights, pwede kang hindi magsalita. Kung makukompromiso ka, okay lang naman po yun. Kahit na ito ba may finding pa lang, hindi naman po sila iisip na sila ay may ginawang krimen eh. Kaya nakakagulat na nag-iinvo po ng ganon. Pero kaya nga, unang-una, Mike Defensor, hindi naman ikaw yung akusado. Diba? Meron ka ba kinakatakutan na ikaw yung makukompromiso at masasampahan ka ng kaso? Yun lang yan eh. Diba? Attorney Claire, di po ba yung right to remain silent sa mga hinuhuli lang? Yes. Rights of the accused. Diba? Yun yung natawag natin. Rights of the accused. Yun yung sinasabi, usually, kapag ka ikaw ay hinuli, you have the right to remain silent. You have the right to have a lawyer. Dami lang the rights. Sa akin lang, okay, Bill of Rights, you have the right to remain silent, kung gusto ko imbestigahan, okay na yan, sige, pagbigyan na natin siya. But, ang iniisip ba ni Mike Defensor ay pwede siyang kasuhan sa ikukwento niya? That's the point. Kasi if you're filing a complaint and you believe in your facts, lakas loob mong sasabihin ito sa nag-iimbestiga because you want a thorough investigation. Diba? Meron ka bang hinahide na kwento kaya you want to invoke? You are invoking this right to remain silent? Tapos bigla all of a sudden sa lahat ng interview ang ingay mo? How come? Diba? So, pinatawag nila para saan na makapag-dialogo, magsalita sa amin. Dumating naman po ron. At nagpa-interview. So, hindi po na-interview ng NBI, na-interview ng media si Mike Defensor. So, iniisip na sila ay may ginawang krimen eh. Kaya nakakagulat na nag-iinvo. So, may finding pa lang, hindi naman po sila iniisip na sila ay may ginawang krimen eh. Kaya nakakagulat na nag-iinvo po ng ganon. So, pinatawag nila para sana makapag-dialogo, magsalita sa amin. Dumating naman po ron. At nagpa-interview. So, ayun, nagpa-interview sa media. So, tinawag nila, wait lang mga klira. Nag-iinvo po ng ganon. So, pinatawag nila para sana makapag-dialogo, magsalita sa amin. Dumating naman po ron. At nagpa-interview. So, hindi po na-interview ng NBI, na-interview ng media si Mike Defensor at si Atty. Topacio. Ano po? So, ibig sabihin, attorney, sige po, tuloy nyo, kay Baligod. Yun naman po kay Atty. Baligod, nung ginigit na hindi pwedeng imbestigahan na isa-isa yung 18, tapos nung nangyari, hindi rin sila handa, dahil lang handa lang sila, ipaalam yung kanilang personal circumstances. Di ba, mga ka-clear? Ito, good evening po, Atty. Claire. Fake po yung picture nilabas ng kampo ng 18 Marines. Makikita po doon na walang paayong naghahakot ng maleta. Hindi po ata napansin ni Boying Rimulya. Walang paayong naghahakot. Ano yung AI? Romulo Carlos. Paano mo nga sa akin dito? Addictus Rex, bakit nga hindi ko napansin to? Pakikuha kay Sir Romulo Carlos yung sasabi yung picture para matignan ko. Addictus Rex ha? So, teka lang ha, inisip ko itong kay ano.
So, hindi siya nagpa-interview sila sa media, tapos, ano sabi niya ulit? Wait lang Nung nangyari, hindi rin sila handa. Yun, hindi sila handa. 18 to, mga ka-clear. Nagpa-presscon twice. Nung sa una, natatandaan niyo sa una, na may reporter doon na spoon feeding. Talagang sinusubo na lang yung tanong para mag-yes or no, para masira ang Pangulong Marcos Jr. Ramdam ko yun. Ramdam ko yun, whoever you are. Ha? Kung sino ka mang reporter ka. Ramdam ko kung sino yung finifeed mo. Kung paano mo i-feed yung tanong para mapin down ang Pangulo. Instead na mag-question ka ng detalye kung paano, saan, kailan, how, where. Talagang ang talagang i-feed niya, nagdala kayo ng maleta sa Pangulo? Dinala niyo yung maleta sa Pangulo? Ganon ang tanong. Alam mo, parte ba siya sa plano na to? Diba? Alam mo, ayoko namang ano yung ibang mga reporter, mga ka-clear. Pero, hindi ko alam kung anong klaseng reporter ka nang ginawa mo na is mag-feed. Instead na tamang tanong para makuha mo yung truth, ang gagawin mo, i-feed mo. May dalawa na ako nakitang reporter. Yung isa hindi ko nakita yung mukha. Yung isa kita ko. At kilala siya na magaling magtanong. Pero this time, itong babaeng ito, babae yung isa na nakita ko, talagang spoon feeding din siya. She's well known. Pero this time, sa interview niya, hindi ko alam kung talagang galit ba siya sa Pangulong Marcos Jr.? I don't know. Hindi niya talaga feel ang Pangulong Marcos Jr. So that's why, ang babaw niyang magtanong. Yusek, hindi ka ba galit niyan? Ay, hindi naman. Gusto ko kasi ganito. Kung magtatanong sila, especially the reporters, wag lang yung isang sagot. You dig deeper. You dig deeper. Diba? Tapos sa kanya ibalik sa akin yung tanong. Diba? Kasi pag binalik sa akin yung tanong, nakuha niyo ba to? Dapat tinanong niyo to, diba? Dapat bago yung tanong sa akin, itanong niyo to. Kasi pag ko tinanong ko yan, kung ako magtatanong dyan sa mga yan, diba? Mahirapan yan. Hindi ba sabihin mahirapan, pero mag-iisip sila. Ngayon, ang tanong natin, bakit ayaw ngayon ni Atty. Baligod na isa-isahin sila? Bakit? Kasi malalaman nila, itong kwento to, hindi alam ng isa, yung isang kwento to. Tignan nyo, ito lang mga clear, di ba? Una pa lang press con, sinabi ko na to, binanggit ko na to, observation na to. Pag hindi alam ng isa, kukunin yung mic ng isa. Siya nakakaalam. Paano yun? Isang affidavit kayo isang affidavit kayo. So it seems na dapat lahat ng ginawa ng isa, alam nyo lahat. Hindi lang alam. Personal nyong alam. Hindi dahil nalaman nyo lang dahil kinuwento ng isa. Diba? Example ko na sa inyo ito kanina about the supot. Diba? So ngayon, bakit ayaw? At ito, di ba? Kung alam mo yung kinukwento mo, mga kaklir, hindi ka naman maliligaw. Hindi ka maliligaw. Alam mo na, iimbestigahan kayo ng ombudsman, ng NBI. Bakit hindi kayo handa? Ang handa lang dito, Maki. Ito, totoo lang Especially pag yung kliyente ko talagang mula ulo hanggang dulo, alam na alam niya. Ang ginagawa lang namin sa mga kliyente namin, pagka isasalang na sila, ganito yan. Ipapractice ko sila in a way na alam nila kung paano sumagot sa judge. Kasi minsan yung ibang tao hindi alam sumagot sa judge. Sasabihin ko, pag nagsalita ka, lagi may your honor. Kapag ka naman lawyer ang tatanong sa'yo, sir or ma'am. Diba? Kasi tuturo namin kung paano ka dapat, anong bihis mo, paano ka uupo. Yan. Ginaguide namin sila sa ganyan. Kasi kasi mga first time, yung iba mga first time sila mag-witness maging witness. Pero kung alam nila yung kwento, hindi mo kailangan i-practice at laging handaan nagsasabi ng totoo. Kahit paikot-ikutin mo yung kwento, marirecall nila yan. Maybe, kung matagal na, hindi nila matatandaan anong kulay ng damit. Hindi nila matatandaan yan, mga clear. Pero tinatanong yan, matatandaan mo anong particular na incident para matandaan mo yan? Sinong kausap mo? Halimbawa, Saldi ko. Natatandaan mo anong kulay ng suit niya? Although petty, pero, kung talaga nare-recall mo Kasi talaga nandun ka
Pero it doesn't mean, pag hindi mo na-record, hindi naman ibig sabihin hindi ka nagsasabi na totoo. Diba? Pero there are ways for you to know if he's telling the truth. Especially, di ba sinabi ko na sa inyo mga kaklir, nung nagkaroon kami ng moot court, kami ang complainant. So, since hindi totoo nangyari yon, we made up stories kasi part ng drama namin is magawa kami ng kwento. And what's the case na napili namin? RAPE. Diba? RAPE. Yun yung kwento namin. Pero it did not happen. So, nung kino-cross na, kala namin mas madali ang complainant. Ikaw gagawin ng kwento. Nung kino-cross-examine na ng kaklase namin, di na alam ng tao ano sagot niya. Bakit? Hindi kasi nangyari. Diba? Hindi kasi nangyari. So, mas madali na tanungin, kung gusto mong hulihin, yung totoong hindi nangyari yung kwento kasi hindi na matatanda. Kaya nga nung binanggit kung saan yung Ilocos, di ba sabi niya, basta may lake. Yun lang. The details, di na din alam kasi hindi nangyari. Kaya sinasabi siguro nila, ito yung akin lang as a lawyer, from my own point of view, as trial lawyer. Pag sinalang mo ang taong hindi totoo yung kwento, isa na yan, hindi totoong kwento, mahiyain, or super may edad na at nakakalimutan na, medyo nakakatakot din po maging witness yung totoo naman nakita niya, pero dahil matandaan natin, hindi na niya matandaan yung ibang detalye, medyo mahirap yan. So you have to make him recall. Kaya pag nakakalimutan mga kakli, ganito yan nakakalimutan, you can ask the judge na, so, Your Honor, can we ask permission to let him see the records so that he can recall the statements made? But something like that. Magpapaalam ka. Kasi hindi niya na matandaan yung iba. Pero doesn't mean na hindi totoo. Pero to refresh her or his memory, it can be allowed. Diba? Pero all throughout, wala ka talagang kwento at ginawa lang yan, mahihirapan talaga yan. So ito man dahilan kung ba't ayaw nila ng isa-isa. Diba? So tuturo ko lang sa inyo mga strategy mga kaklir. Handa lang sila, ipaalam yung kanilang personal circumstances na sila yung mga Marines. Yun lang yung sinabi nila. Marines, may asawa ako, nagtrabaho kay Saldi ko. Yun lang, personal circumstances lang, alam nila. Malabo naman. Nakatira, may asawa, yung edad, ganun lang po. Yun lang. Tapos right to remain silent na? Di ba? Hindi ba katak-kataka yun mga kaklir? Kasi kung magkakasama talaga yan, alam nila yung kwento na yan, kahit sa isang kwarto yan, sabihin nila yung totoo. Susulat lang ng investigador yan, anong alam mo. So, hindi kayo pwede magsama-sama dyan. Dapat talaga dyan, isa-isa. Dapat yan, isa-isa. Para malaman mo kung ano lang yung personal knowledge niyan, hindi siya mag-rely sa kwento nito na habang nadidilig nung isa. Nalino naman po yung subpoena namin, nakalagay naman po doon investigation based on the joint affidavit na ginawa nila noong February 23 na isinumiti po sa Office of the Ombudsman. So ganun po yung nangyari dyan. Pero nung paglabas po nila pare-parehas doon sa investigation, yun na po yung mga statement. Mas gusto po yata magpa-imbestiga sa media, mag-press con, kaysa magkaroon ng palutasan yung kanilang inireklamo, yung sinasabi nila. Kasi let me set the record straight, iimbestigan din po namin yung mga taong binabanggit nila, provided na yung kanilang sinasabi, ay mapapatunayan natin na may sustansya at tatayo sa anumang korte po. Kung yun ang sequence, kailangan, tama naman, di ba mga kaklir? Sabi ko sa inyo example na lang natin yung pupuntang nagko-complain sa police station Hindi porkit tinuro nung isa, yung po nagnakaw sa akin, yun po. So, hulihin na agad. Wala kwento-kwento. Diba? Tatanungin mo na, sino ka ba? Anong meron ka? Malay mo, kung baliw lang nagsasalita, nagturo lang. Tapos manghuhuli ka na ng isang tao? Diba? Alam naman nila yan una yung sinasabi mo, bago natin... Kasi yun, nasasabihin nila, nanghaharas na. Ayaw na, ito na ang kwento nila. Ayaw na imbestigahan yung tinuturo namin. But in fact, kayo nagtuturo, di nyo nga makwento-kwento yung tama yung kwento ninyo. Diba? Imbestigahan yung inaakusahan mo. Kumbaga form and substance. Oo. Tama naman. Di ba ganda naman po talaga? Halimbawa po, Sir Alvin, Ma'am Doris, meron kayong reklamo, may isang tao kayo nireklamo, ano po? Nagpunta kayo sa investigador, sa pulisya. Sinabi niyo itong tao. Example din pala niya mga kuya. Sige, tuloy. Kung ito may ginawang mali, sa amin, may ganito, ganyan. Akagad niyo po bang tatawatin yung tao o aalamin niyo muna ang sustansya? Pareho pala kami ng sample, di ko napanood. Sige, tuloy lang. Pulis din pala ang example niya. At mga ebidensyang ilalatag nila bago mo tawagin yung tao, sinasabi po. Di po ba? Ganun po yung sistema natin, imbestigahan natin, baka totoo, tama. Kasi po, pag tinawag natin yung tao na yun, doon mo siya ibabangga. Basic naman po yan sa rule na kailangan, imbestigahan mo, alamin mo kung ano yung nirereklamo, at tawanin mo yung nirereklamo, at pag napatunayan mo kung sino sa nila nagsasabi na to, dadalhin natin sa korte, may recommendation po tayo O sabihin na po natin dito, nag-aakusa sila ng mga diniligan na mali-maleta. Naririnig ko po sa social media, akusasyon ni Mike Defensor, magnanakaw yan, magnanakaw. Tingnan niyo po, magsuri kayo, may isang reklamo ba, may ipinay po ba si Mike Defensor doon sa mga tao sinasabi niya magnanakaw sa gobyerno? So, oo nga. Ang lakas magsalita nito ng corrupt. Samantalang yung idolo niya, may issue about corruption, hindi niya mabanggit-banggit. Tapos, for transparency and accountability, si Mike Defensor,
Secretary of the Dirty Tricks Department? Dapat, di ba? If you're really for transparency and accountability and against corruption, huwag mong basta ipabaksak si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Yung iniidolo mo, yung gusto mong iangat, may issue ng korupsyon. May issue ng korupsyon. Di ba? Oo. Si Daddy Pangulo Duterte, umaming kurap. Nilabanan mo? Hindi, di ba? Hindi niya nilabanan. So, ang goal lang nito, iangat ang vice-presidente. Siraan ang Pangulo. Siraan ang siraan. Walang ibang ginawa, hindi para iangat ang bayan, kundi iangat ang vice-presidente. Yun ang goal nito. Makasarili. Diba? Makasarili. Oh, so ang ibig ba sabihin nito, Attorney Melvin, is wala kayong na fact. Wait. Ano? Oh, si MUG, addictus like kaya hindi sila makamove on eh. Oo nga. Diba? Oo, sige. Finding kahapon kasi wala, nagkagulo na, nagsagutan na eh. Wala, hindi na natuloy yung fact finding. Wala po, hindi pa, pero nangako naman po. Pero kaya Tony Balikod, nangako na sila iba. Diba? Ito nga, tanong natin. Nag-i-invoke ka ng right to remain silent? Kasi ang ingay-ingay mo sa media. Nagbibintang ka na ng pagnanakaw, nag-iingay ka na ng korupsyon, pero pagdating sa NBI, hindi mo masabi ang mga bintang mo. Sa media lang sila, maingay. Ayaw magsalita sa NBI kasi mahuhuli sila sa mga sagot nila, sa mga tanong ng NBI, kaya nag-invoke ng right to remain silent. Diba? Susan D. Payawal. Yan, nakalimutan ko. Kaya nag-invoke ng right to remain silent. Tama. Tapos paglabas, nag-ingay sa media. Paawa. Sila daw hinaharas. Paano haras? Magtatanong sa inyo, harassment? Kaya nga sabi, kasi yung mga media, kung gusto nyo tanongin to, dapat to, gayahin nyo na lang si Ma'am Reg ng The Storycon. Kung paano siya magtanong. Paano niya isa-isahin. Ang problema dito, pag inisa-isa mo tanungin, napipikon. The likes of Belhica, nung nakumpronta ni Miss Reg ng The Storycon, ng One News PH, napikon. Diba? Kaya yung mga media dapat, tuloy-tuloy lang kayo magtanong. Diba? Para matrace nyo, may credibility mga yan. Pabalik. Out of pity din nga ninyo dumating. Wala naman po nagsasalita sa sabi nga. Kahit nga po sa media interview Hindi niyo po ba napapansin? Ang nagsasalita si Mike Defensor, si Antonio Balikod, at si Atty. Topacio. Oo nga. Yung 18 Marines, ex-military, wala. Nag-aagawan pa sa Mike Mike Defensor. Pag medyo mahaba na si Topacio, si Mike Defensor na ang kukuha ng Mike. Tapos, bintang. Tapos pagdating sa NBI, ayaw magsalita. How come? Diba? How come? So, ang gusto lang talaga nito mga Chris, sa akin, bilugin, bilugin ang ulo, especially ng mga maaari mapaniwala nila. Kawawang mga Pilipino, yung mga nabubudol ng mga kasinungalingan, mga fake news. Instead na, magtuloy-tuloy tayo sa pagtutulungan, especially now, na meron tayong issue patungkol sa awayan ng Middle East, na kailangan tayong magtulungan. Ito sila, patuloy na paninira. Walang katulong-tulong sa gobyerno. Walang katulong-tulong sa kapwa natin. Diba? Paano pa kaya kung ito na maging leader natin? Paano naman po natin imbestigahan yan? Paano po magagawa ng NBI yung kanilang duty kung hindi po nakikipagtulungan yung mga tao nagrereklamo? Ang gusto po nila, kung ano yung isinubo nilang reklamo, yun na, tawagin nyo na yan. Merong mga picture na mali-maleta. Hindi po ganun ng rules of evidence. Picture, nagpakita ka. Asan ang original? Sino kumuha ng litrato? Kailan mo ito kinuha? Oy, totoo po yun. Kung sino nag-picture niyan, kailangan siya maimbestigahan. Anong sitwasyon yan? Totoo yan. Mga picture niyan, hindi pwede magpakita ka na ng picture. Ang dapat doon, yung kumuha ng picture, siya pa magte-testify niya. Paano mo itong kinunan? Nasaan ang original nito? Anong ginamit mong gadget? Kung cellphone, nasa cellphone mo pa ba yan? Hindi po pwede na ganoon. Yung po yung nakakalungkot tapos isasalang nila sa media, sa social media, kumuha ng opinion. Kaya naman po kami sa NBI, tinitingnan din namin yung angulo. Bakit nila ginagawa to? Ano bang timing? Ano bang mga events na nangyayari sa paglabas nila? Kaya po nababanggit namin na sino ba mga nag-recruit dito? Bakit ba may ganitong pangyayari? Sapagkat mas dumadami po ang nagiging katanungan kaysa sa kasagutan. Okay, partner. Parang habang nagtatanong, nanganganak ng marami pang katanungan. Sa tanong mo, ano ang motibo? What is the motive behind? Bakit bigla? Bakit may ganyan? Oo. Yun na nga po yung gusto namin tingnan.
Kasi tingnan niyo po, nire-relate natin si Mike Defensor, kaya natin pinatawag. Siya rin ang naglabas kay Gutesa. Pagkatapos po magsalita doon sa investigation doon sa Senado, nawala si Gutesa. So, medyo po ito ngayon, ayaw nilang payagang imbestigahan isa-isa. Tanongin, alam po ninyo, nasa rules of court naman yan, tsaka sa konstitusyon na yung mga testigo na lumalabas, pwedeng tanongin isa-isa kung marami sila. Bakit po? Unang-una, to prevent influence or pollution. Baka mo po mamaya, magkakaroon lang ng pollution. Tapos tingnan ang consistency po ng kanilang sinasabi. Pangatlo is protect the witness integrity. Na kung baka mamaya, 18 sila. Yung isa pala ron, iba yung istorya niya. Hindi pala yung recollection niya. Hindi pwede silang paghiwalay. Tapos, yung maobserbahan natin isa-isa, yung kung ano yung kaliwanagan ng sinasabi po nila. Yan po dapat nasa rules naman po yan, nasa rules of evidence po yan. Kaya ako nagpapakayo sa pronouncement ni Atty. Topacio, napakagaling na abogado. Ang salita niya duda, suspicious. Kaya binibigyan niyo na po agad ng kulay yung mandatong ginagawa ng isang ahensya. Yun naman kasi ang gusto nila palabasin. Di ba? Gusto nila yung tao magduda sa ginagawa ng gobyerno para yung mga fake news nila, yun ang mag-viral. Gusto na sirain ang mga ahensya para palabasin na sila yung api, na sila yung binubuli, sila yung hinaharas. Di ba? Yan ang pinopropagate nilang kwento, naratibo, na sila na dapat na inaangat dahil sa kwento nila. Pero ang ginagawa nila ngayon, ang sabihin na NBI, Ombudsman, may kinakampihan. When in fact, alam nila to, strategy nila to.